Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Nazarene Chapel sa Davao City. Andam na sa traslasyon sa kapistahan sa Poong Jesus Nazareno, ugma. Pahalok sa Poong Jesus Nazareno sa Cagayan de Oro City. Hinay-hinay nga gidagsa sa mga deboto. Usa ang patay human giingong natrap sa iyang stall sa nasunog nga palengke sa Nurala, South Cotabato. Mga residente sa Manay, Davao Oriental na trauma og balik human nag magnitude 6.4 nga linog kagahapon. Chapel sa usa ka barangay sa Caraga, Davao Oriental nasamutan og kadanyos sa maong linog. Duha ka mga iro sa nasunog nga balay sa Cagayan de Oro City, suwerteng naluwas. Ferdad nga miluwas kanila nakahiagom sab og mga paso sa lawas. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka mga deboto sa Poong Jesus Nazareno ang miduaw na karong adlaw sa Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene, Jesus Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City. Pipila ka mga memorabilia sa poon, mapalit na sab duol sa simbahan. Ani report ni Cyril Chavez. Bispira sa pista sa Poong Jesus Nazareno, hinay-hinay ng midagsa ang pipila ka mga deboto sa Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene, Jesus Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City. Apan di isusama kaniadto nga dagsa nagyud ang mga tawo alang sa pahalik sa imaen sa poon. Karon, kamatikdan, kaminos pa ang mga miduaw sa mong simbahan. Usa sa mga miduaw gyud karong adlaw, si Nelly, kinsa taga Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City, kung asa misaysay nga sukad tuig 2016, deboto na siya sa poon. Matod pa, nagsugod ang iyang pagkadeboto sa imahen sa Poong Jesus Nazareno, human nga mahibaw nga aduna siya'y balatian. Ato nga time, nanghupong kog maayo. Unya, nag-ingon ko sa Black Nazarene, nagluhod ko. Tabangan ko nimo nga kaya na ko ni akong balatian. Karon dalhon bang katedral, dili na ko makaya nga maglakaw kay sakit akong tiil. So sunod mga katuigan kun imo kong ayuhon. Promise ako jud kang ubanan. Ang deboto sab nga si Cecil, kinsa residente sa Barangay Nazareth, hilabihan ang pag-ampo ngadto sa poon. Matod pa, hilabihan ang iyang pagpasalamat sa poon. Sanglit, gidungog yun ni Ine ang iyang mga gipangamuyo. Isip usa ka single mom. Karon tuiga, iyang pag-ampo nga makalampo sa pagtuon ang iyang nabiling anak nga nag-eskwela. Pag-ampo ra jud, pag-ampo panalangin sa atong nga maayo tong paglawas sa New Year. Usa ka santos nga misa sab ang gihimo sa simbahan subay sa nagsing-abot nga kapistahan. Samtang plaster na sab ang mga manindahay og memorabilia sa Poong Jesus Nazareno. Mudagan ang presyo sa mga imahen gikan sa pinakagamay nga 100 pesos hantod sa pinakadako nga 3,500 pesos. Aduna sa mga panyo nga tag 50 pesos, kandila nga tag 220, t-shirt nga 250 hantod 300 pesos, o bracelets nga 40 hantod 75 pesos, depende sa klase. Sa tanan nga moapel og translasyon sa Nazareno, na may mga baligya dire og manghinaot sad ko nga kanang magamping kanunay labi na karon sa panahon karon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Sa iyong igawas sa kapilyang replika sa Poong Jesus Nazareno ugma sa Nazarene Chapel sa Matina, Davao City alang sa traslasyon subay sa pagsaulog sa kapistahan ni ini. Ang detalye sa report ni Argil, relator. Padayon ang pagpangandam sa Nazarene Chapel sa New Lanzona Village sa Matina, Davao City alang sa pagsaulog sa ika-17 nga kapistahan ugma adlong Biyernes. Alas 4 sa kadlawon, magsugod ang traslasyon. Sundan kini sa misa pagka alas 7 sa buntag. Ug laing hugna sa misa
pagka alas 7 sa gabi. Doon na sa culmination program sa Youth Kids Fest pagka alas 8 sa gabi. Ang translasyon usa na siya ka Espanyol pasabot pagbalhin ng pagbalhin. Daghang mga deboto ana gikan diri motuyok lang siya sa Matina Playa kanang sa Maydesa going to Matina Crossing unya paagi diri sa kanang dok alternatibo pabalik diri. Sa seguridad, 88 ka police personnel sa Davao City Police Office ang i-deploy sa mga simbahan ug kapilya nga magsaulog sa kapistahan sa Poong Jesus Nazareno sa Davao City. Labi na sa Our Lady of Peñafrancia Chapel sa Barangay Tigato ug Nazarene Chapel sa Matina. Angi lang po nato sa mga tao nga mo join sa mga activity nga itumanon lang kung sa mga ginabawan nato sir no kung natay mga activities nga mga ginaggo ug naay mga tao nga daghan sa ato nga palibot. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mo request matud pa og cyber warrant ang NBI Region 11 sa korte batok sa persons of interest sa kasong pagpatay kang Kapitan Oscar Bucol Jr. sa Barangay 3 de Mayo sa Digo City. Ade report ni Jandy Esteban. Gibutyag ni Agent Eli Llano, ang spokesperson sa National Bureau of Investigation Region 11, nga mag-request sila og cyber warrant sa korte batok sa 5 ka persons of interest o POI sa kasong pagpatay kang Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. sa Digo City, Davao del Sur. Kini aron makuha o ma-check ang call logs ug ang text messages sa mga POI nga wala naginganlan sa NBI. So the moment na magkaroon kami ng linkage before and after the commission of the crime, na ito silang mga tao na to, they are indeed in one setting, exchanging communication. So yun na, that might provide a big lead. Wala na sabdaw makit-i ang pulang sakyanan nga gisakyan sa mamumuno. Hinuon, doon na sila gikuptan nga kopya sa CCTV footage nga giingong makatabang nga makakuha sila og lead sa kaso. Nagtuwa ang NBI nga konektado sa gobyerno ang mihimo og nagpaluyo sa krimen. We believe na yung mga assailants, they are also connected with the government. Kung ordinaryong kriminal lang to, with the pot money of 5.5 million, sinusuka na yan kung ordinaryong tao lang yan, kung ordinaryong killer lang yan. But because he is well connected with the government, sinong magsusubong? So, very compact sila. The commission of the crime was committed, the way how they executed, may corresponding signature yan. Apan aminado ang NBI nga nalisuran sila sa pagsulbad sa krimen. Medyo mahirap siya kasi yung walang eyewitnesses, very quick yung pag-exit nila sa crime scene. Yung last na backtracking namin is dito lang sa may Kapatagan. So dumaan sila sa Kapatagan, most likely they have exited in Barakatan. So may idea kami. Hindi lang namin sila mailing talaga. Hinuon giklaro sa NBI nga wala nila gipasagdan ang kaso. Ug gisiguro nga mahatagan og gustisya ang kamatayon ni Kapitan Bucol kinsa gipusil patay niadtong November 26, 2025 samtang nag-live stream sa social media sulod sa iyang panimalay. Si Kapitan Bucol ilado sa iyahang maisugong kritisismo online batok sa pipila ka opisyal sa gobyerno nga matud pa nalambigit sa korupsyon. Miabot sa 5 million pesos ang ganti alang sa pagkahatag og impormasyon sa nagpatay sa kapitan. Nagmugna na sa og SITG o Special Investigation Task Group. Daan na sa request ang kampo sa pamilya ni Kapitan Bucol nga mulusad ang NBI og kaugalingong investigasyon. Kauban si Bebot Kahay sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nasubli ang trauma sa ubang residente sa Manay, Davao Oriental dihang mitay og ang magnitude 6.4 nga linog kagahapon. Samtang chapel sa usa ka barangay sa Caraga, Davao Oriental nga daan ang naguba sa Doblet earthquake niadtong October 2025 ang nasamutan dihang nabati sab ang kusog nga linog sa lungsod. Ang detalye sa report ni Jandy Esteban. Pagkailag ko mambas sa makahinumdum ko ato nga last makanang sa linog. Oo.
Wa na napugngan ni Elma ang pagtulo sa iyahang luha dihang nagparehag sa iyahang kahadlok tungod sa magnitude 6.4 nga pagtayo kagahapon sa Manay Davao Oriental. Daw nabalik ang trauma sa nasinatiang Doblet earthquake niadtong October 2025. Kano sa dako ang gibiling danyo sa nasangpit nga lungsod. Sa karon dinhiuna sila nagtiner sa modular houses sa Barangay Sentral nga gitagana sa Red Cross. Apan temporaryo lang. Sumala ni Elma nga presidente usab sa ilang asosasyon, kapin 50 ka magbanay ang anaa dinhi nga apektado sa linog niadtong October 10, 2025. Pero nabalhin sila dinhi sa Bayanihan Village niadto lang December 10. Ang pipila kanila matud pa nagkapatukod na og balay, apan ang uban sama niya wala pa. Namroblema sila sa materyales. Ang ingon manggod is kasi 1 year kami diri hangtod unya ganang wala mi kaabalo kung sa seguridad o unsabay matabang panila sa mua. Oh, ang gusto na mo unta ma'am, ang first yun na mo unta is na relocation. Kaya ang advice manggod sa Red Cross pag sa tawagan magpa-rebuild mi sa among balay, dapat dili na dapat dito sa area nga as nagproblema mi ug asa na pud magpatukod. Ilaha usab gipaabot ang ilahang concern sa tubig hinuon dunay gihatag nga purifying system ang Philippine Army aron malimpyo ang tubig aron mainom. Problema lang namin dito pag walang Bureau of Fire o walang mahati na tubig ng Bureau of Fire, wala talaga kaming tubig. Kasi problema din ng Bureau of Fire, pag walang fuel maibigay ng taga-LGU, wala talaga ding mahatid ng taga-Bureau of Fire. So wala kaming tubig dito pag ganun. Pag ganun ma'am, pag wala kayong tubig, saan kumukuha? Doon kami kumukuha sa yung spring o yung tubod. Wala pa itubag ang lokal nga paggamhanan. Sa Caraga, Davao Oriental, nagkalat ang mga tipaka sa simento sa nagubang pader sa tubangang bahin ni ining chapel. Sa Sitio Balete, Barangay Santiago, epekto kini sa magnitude 6.4 nga linog kagahapon. Ang chapel daan ang nadanyos tungod sa miaging kusog nga mga linog niadtong October 2025. Apan nasamutan dihang gitayog na pud kagahapon. Puso, sana po matulungan niyo kami dito sa Sitio Balete, lalo na sa GKK namin. Kasi gusto namin talaga na maayos na ito kasi sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, nagpatuman ang lokal nga panggamhanan og suspensyon sa klase sa tanang level ngun man trabaho sa tanang pribado ug pampublikong opisina kagahapon hangtod karon kay parayon pa ang assessment sa tanang 17 ka barangay. Kining health station sa Barangay San Antonio daan nang nakakordon kay delikado human na danyo sa niaging mga linog. Hangtod karon temporaryo una nga nagakater og pasyente sa karaang barangay hall nga duna na say mga liki. Yung mahirap lang sa amin kasi we have to hold patients like immunizations and prenatal. At that time, it takes a longer hours to hold them. So kaya kailangan namin na mas komportableng location or area like this one na meron silang breastfeeding area, meron silang waiting area. Sumala sa MDRRMO, dapat bungkagon na kini ug tukuran og bag-o. Hastaning daycare center bawal na gamiton base sa assessment sa engineering's office. the budget of the local government is not so enough, so are really begging for the said budget for us to recover right away because during the working days, may mangyari na naman na lindol. So, how can we consider the safety and security of our personnel there? So, we are really begging the national government to please, yung kung may mga request man mangyari sa local government unit, pagbigyan muna kami. Because that is really the need. Sumala sa municipal administrator nang ginahanglan sila og tabang nga matukod balik o maayo ang mga nagubang mga tulunghaan. Nung hindi pa natugunan po ng ating pamahalaan po yung pag-repair po ng ating mga school building kasi kahapon po nagpunta po kami ng mga school building, hindi pa po na-aksyonan yung rehabilitation na sira na mga facility, particular sa mga ceiling at saka sa flooring, walling, yung nasira nung Doblet earthquake last October 10. Dugang sa LGU, dili matud pa earthquake resilient ang mga natukod nga eskwelahan. Sana yung gagawin na mga building dito, sana earthquake
ano siya, earthquake resilient at saka typhoon resilient. Oo, bakit niyo po nasabi ito, sir? Yung mga nakaraan po bang naitayo? Hindi po ganun. Hindi po. So, mabilis na nag-collapse? Mabilis po nag-collapse. You mean hindi sila earthquake Hindi resilient? resilient, earthquake resilient. Bakit niyo po nasabi? Kasi pinupuntahan kasi namin. Kauban, si Bebot Kai sa kamera. Jandy Esteban, One Mindanao. Napalgang patay ang usa ka negosyante human wala matud pa makagawas sa nasunog nga palengke sa Norala, South Cotabato. Samtang pipila ka mga residente nagbayanihan sa pagpakgang sa nasunog nga panimalay sa Siraway, Zamboanga del Norte. Ani ang report. Dakong kalayo ang bilamoy ni ining usa ka palengke sa Purok Mercado, Barangay Poblasyon, Norala, South Cotabato, pasado alauna sa kadlawon adlang Huwebes. Gilayon kining girespondihan sa BFP. Nadeklara kining far out human ang halos usa ka oras. Sa tala sa kabomberuhan, anaa sa napulo ka stalls ang naugdaw nga gilangkuban sa klase-klaseng negosyo sama sa grocery store, barbershop ug pharmacy. Gibana-bana ang moabot sa 7.8 million pesos ang danyo sa sunog. Apan atol sa insidente, usa ka 42 anyos nga negosyante ang patay nga unang gituoang nakagawas na gikan sa nasunog nga palengke. Santo siya na meron tayong fatality na isa. According sa mga nakakilala, may nakakita na nasa labas siya, pero upon overhauling may na-discover kami na isang patay doon. Isa sa mga stall owner. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Samtang gitagad na sa LGU ang ubang apektadong stall owner. Padayon ang investigasyon sa hinungdan sa sunog. Samtang sa Siraway, Zamboanga del Norte, nagkaguliyang na kining mga residente. Human gilamoy sa dakong kalayo, kining usa ka panimalay sa barangay proper mag-alauna sa hapon adlong Miyerkules. Sanglit duo lang sa dagat, iyahay na ang mga residente sa pagkabo og tubig gikan sa dagat gamit ang mga balde aron ni pangsabwag sa nagkalayong nga balay. Gumikan sa moong bayanihan, napakgangra ang kalayo paglabay sa pipila ka oras. Lakip na sab sa pag-abot sa BFP. Matod sa BFP Siraway, nagsugod ang sunog sa ikaduwa nga andana sa moong balay nga nakapadlak ang pultahan. Nakita po nang mayari sir kasi nagumpisa po yung sunog sa taas po ng palapag, yung sa room po ng kapatid niya. Nakapadlak po kasi umalis po yung kapatid niya nung January 5 papuntang Zamboanga City, parang nag-aral ata. Problema sa kuryente ang inisyal nga ginalantaw nga hinungdan sa sunog. Sabi nila po, nagmulan na ng sunog yung kuryente, paksakan daw na ng electric fan. Ang initial po namin na finding sir, baka overloaded po kasi lahat po kasi ng bahay dito sa area sir yung yung sunog sir. Series po yung koneksyon ng electricity nila. Mukabat sa kapin 121,000 pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay angol sa itabo. Ginakuan pa og pahayag ang tagdumala sa mong balay nga nasunog. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. One Mindanao. Patay ang usa ka 35 anyos nga laborer human gipusil sa anak sa iyang amo sa Davao City. Nag-inumatod pa ang biktima og 20 anyos nga sospek kinsa anak sa amo sa biktima, kauban ang laing duha pa ka individual. Alauna Miyerkules sa kadlawon sa Purok 7 Barangay Diao-Gianga sa Davao City. Unang gireport sa sospek nga nangihi siya og gibilin ang short firearm nga gipanag-iyahan sa iyang amahan. Aksidente matud pa nga napusil sa biktima ang iyang ilong ug milusot ang bala sa likod sa iyang ulo. Apan sa pagpanubay sa kapulisan, nasuta nga namakak ang sospek. Nasairan nga siya day mismo ang mipusil sa biktima. Ana-ana sa kustudiya sa Los Amigos Police ang sospek sa mag-atubang og kasong illegal possession of firearm ug murder. Wala pa siya'y pahayag. Subling nagpaygayon og pagguba og libuan ka illegal firecrackers, improvised boga ug bora-bora nga nakumpiska niadtong holiday season ang Police Original Office 12 sa General Santos City. Samtang ihap sa mga nasamdan sa mga pabuto sa rehiyon, misaka og 20% kung itandi sa milabayng tuig sumala sa DOH-12. Aniya ang report. Gipanghumol sa drum nga dunay tubig kini mga illegal nga pabuto aron maguba atol sa gipaygayong ceremonial destruction of confiscated firecrackers sa PNP sa headquarters sa General Santos City adlawng Miyerkules.
Mikabat sa 5,885 ka mga assorted nga pabuto ang gipangguba nga sagad na sakmit nga gipamaligya gawas sa designated area of selling of firecrackers sa Jensan. Doon say mga pabuto ang nasakmit gikan sa duwa ka lalaki nga namaligya niini online. And conclude that the campaign is very successful. We have arrested 2 persons selling firecrackers through the social media. Merong filed case. Gawas niini. Doon say 59 ka mga nasakmit nga open pipe muffler sa motorsiklo ang giguba. Dugang sab nga pisaton, kining 81 ka mga improvised cannon o boga. Lakip sa mga gubaon mao kini nga boga kung asa ang handle niini gama sa plastic nga pusil o dulaan. Og doon say boga nga matud pa kinadakuan dinhi kani basuka daw ni. Og saga sa mga boga dinhi gama sa mga recycled nga lata o plastic. Pero angay kuno nga kumpiskahon sanglit makadaot kini. Sa kinatibuk ang tala, lakip na sa milabay nga destruction niadtong December 27, 2025. Anaa sa 8,490 ka mga illegal nga pabuto ang giguba. 127 sab ang boga ug 59 ang open pipe muffler. Matod sa PNP, ang kampanya batok sa maong mga butang angay pahugtan ilabi na sa mga illegal nga pabuto. Sa pinakaulahing tala sa Department of Health Region 12 as of 8 a.m. January 6, 2026, ana sa 120 ang firecracker-related injury nga natala sa Region 12. Mas taas kini og 20% kung itandi niadtong 2024 nga ana sa 100 cases. Sa maong ihap, 14 ka kaso ang natala sa General Santos City. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Walay bagyo o low pressure area apan padayong ulanon ang pipila ka lugar sa nasod tungod sa tulo ka weather system. Sumala sa pag-asa tungod sa pagsugat sa amihan ug easterlies, padayon ang epekto sa shear line nga gilangkuban sa baga nga panganod nga magdala og mga pag-ulan. Sa Mindanao, apektado sa easterlies ang daghang lugar sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa pipila ka lugar sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm ug Sorsogon. Posible ang mga kusog nga pag-ulan busa mahimong alerto gihapon sa pagbaha o landslide. Upat ka balay ang nasunog kagabi sa Cagayan de Oro City. Duha ka binuhing iro ang swerteng naluwas. Ani ang report ni Cyril Chavez. Hilabihang kadako nga kalayo nga milamoy sa upat ka kabalayan. Ingon ani ang sitwasyon alas 10 Martes sa gabi sa Block 3 Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Ang mga bumbero tinabangay aron mapalong ang kalayo nga daling mikatay ngadto sa mga kabalayan. Apan kung busy sa pagpalong sa kalayo ang kabumbiruhan, na busy sab sa pagpaningkamot si Jake Binondo aron maluwas ang iyang mga binuhing iro nga natrap sulod sa nasunog nga balay. Human ang sunog, si Jake napuno sa paso sa iyang duha ka kamot, lakip na nawong. Apan wa niya kini panumbalinga sa tinguha nga maluwas ang iyang mga iro. Meet, Ponyo and Snoopy ang duha ka mga iro nga milagrong naluwas sa moong sunog. Dito sila nakuha ni Jake sa sala sa naog daw nilang balay. Ang duha ka iro na trauma sa hitabo, labi na si Ponyo nga aduna sa mga paso. So nibalik yun ko without thinking na nag-risk na ko sa akong kinabuhi ako. Maunsa ko may gagawin, basi masupukit daw ko or maunsa ko sa sulod. Pero wala na sa akong nauna, kung ginawa na masave to sila. Dugang pa ni Jake, nabisan pa man sa iyang kalipay, nasagulan gyapon kini og kasubo. Human nga tulo ka mga iro pa nila ang pakyas nga maluwas atol sa sunog. Sa video nga iyang gipakita kanato sa pagsugat sa bag-ong tuig, malipayon pa sila nga nagselebra kauban ang 5 nila ka iro. Apan karon, sina Snoopy og Ponyo na lang ang nabilin. Unfortunately lang, ang duwara gyud akong nasave. Ang tulo ka ero, wala na gyud sila kay among mga ero man good kay nara sa sala ba free bitaw kayo tapad na mo tulog. Then ang tulo man good kay kanang mga bae ba. So pag once maka-feel sila panic, manago gyud sila sa sofa, ang isa sa CR. Karon, kinahanglan nila Jake og dugang pondo aron matagaan og pagtagad ang panlawas sa duha ka iro. Labi na si Ponyo. Busa nanawagan sab sila og tabang. Mamahimo sila nga makontak pinaagi niini nga numero.
Sumala sa BFP, miabot ngadto sa ikatulong alarma ang sunog apan alas 11 sa gabi napalong na kini. Miabot sab ang danyos ngadto sa 380,000 pesos. As of now, ang cause, ongoing pa mong investigation. In fact, gahapon, ibalik mi dito. Itap may mga sample evidence sa electrical wirings. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usapi na agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.